kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Nandito naman tayo sa aking munting kusina. Magluluto tayo ngayon ng ginataan na bilo-bilo. Ano po ngayon? Miyerkules Santo. Ito po yung magiging merienda namin. Late na yung merienda namin kasi alas 2:30 na. Ang aking mga sahog sa gagawin kong bilo-bilo, meron tayong kamuting kahoy, meron tayong langka, meron tayong kamote. Yung kamote yung binalatan na ang binili ko kasi tiningnan ko kung meron sira. Tapos meron tayong ube, meron tayong gabi, meron tayong saging, at saka gagawa tayo ng bilo-bilo. Ito yung glutinous flour. Ako na lang ang gagawa ng bilo-bilo. Bibilogin ko na lang. At saka higit sa lahat, sabi ni Rhea, wag daw ako maggagawa ng ginataan bilo-bilo pag wala daw sago. Kaya sabi niya, damihan ko ang sago. Bumili ako ng sago, 20 pesos. Malaki din yung nagastos ko dito. Ayan, yan ang magiging halo natin sa ating ginataan na bilo-bilo. Una nito, babalatan natin yung ating mga ihahalo. Ito, unahin natin tong kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Parang tigas naman itong kamuting kahoy na to. Balatan natin itong lahat bago tayo magawa ng bilo-bilo. Tapos hiwa-hiwain na natin. Parang ang dami ng kamuting kahoy. Ito yung magiging merienda. Tsaka siguro mamaya pag nagmerienda kami, baka mamaya wala nang kakain ng hapunan. Kasi late na to eh. Alas 2:30 na. Nagluluto pa lang ako. Kanina ko pa to nabili na umaga. Tapos ngayon pa lang ako nagluto nito. Matigas siya balatan. Siguro hindi to malabo. Piga ko na yung ating nyog. Ito yung pangalawang piga. Naglagay ako ng asin para mag-balance yung tamis natin. At ito na yung ating gagawing ginataang bilo-bilo. Nahiwa ko na, nabalatan ko na siya, nahugasan ko na rin yan. Yung kamote natin, iba-ibang kulay niya. May orange, may yellow, at saka violet. Kumulo na yung ating gata. Ayan na, yung langka yan. Nilagay ko yung yung buto dyan, pero 3 piraso lang yata. Ilagay na natin yung gabi kasi mas matagal maluto yung gabi. Ayan, hayaan lang natin siya na kumulo. Kasi medyo matagal maluto ang saging. At ilagay na natin yung ating ube. Ipahuli na natin yung kamote at saka kamuting kahoy at saka sago, yan magkakasama. Ayan na yung ating ginataan. Ayan, ilalagay na natin yung ating bilo-bilo. Tapos na natin ilagay yung ating bilo-bilo. Haluin muna natin. Tapos isusunod na natin sa paglagay yung ating kamote at saka kamuting kahoy at saka yung sago. Magkakasama na ito. Mabilis lang ito maluto. Ayan, ilalagay na natin. Haluin natin. Tapos, ilalagay natin yung ating sago. Daming sago nito. Tapos, haluin na natin ito. Tatakpan natin para mabilis siya kumulo. At ito na nga, kumukulo na yung ating ginataan. Halo-haloin natin. Napakakulay ng ating ginataan ngayon. Kasi isa pa na nagpakulay nito yung ating kamote. 3 kulay sila.
ilalagay na natin yung kakanggata. Ayan, para mas masarap yung ating ginataan na bilo-bilo. Ayan, halo-haloin natin. At ito na nga mga kumare at kumpare, kumulo na yung ating ginataan kasi nilagay natin yung kakanggata. Maglalagay na ako ng asukal nito. Kalahating kilong asukal ang ilalagay ko dito. Pagkatapos natin ilagay yung asukal, hahaluin natin para matunaw yung ating asukal. At ito na nga mga kumare at kumpare, luto na yung ating bilo-bilo. Kainan na, merienda na tayo. Ito na yung aming ginataang paubos na oh. Pangalawang kain ko na to kasi kanina masyado busy kaya di na ako nakapag-video. Tapos masarap siya. Lalo na yung kamuting kahoy. Akala ko matigas yung kamuting kahoy. Kasi ang tigas niya balatan, pero hindi ang ano niya, ang labo ng kamuting kahoy. Ayan oh. Ang sarap. Ito yung ube. Ang sarap talaga ng kamuting kahoy. Lahat sila malabo. Tapos yung gabi, akala ko di masarap kasi parang medyo luma na, pero masarap siya. Ang sarap. Ayan lang po. Kain tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe. At sa lahat ng mga nanonood, salamat po.